Happy 420! Welcome sa ating educational series. Panoorin niyo po hanggang dulo para marami po kayong matutunan. So ito po si Dr. Jemark Mutia. Ako po ay isang doktor, ang founder ng Philippine Doctors for Medical Cannabis. Nagsimula po yung Philippine Doctors for Cannabis 2014 pa po yun. Simula noon, lagi natin pinaglalaban na isa legal, lalo na yung medical cannabis sa mga nangangailangan. Konting history lang po, no? In 1890, sabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, sabi niya, "No book, no historian that I know of speaks of any plant whose use is similar to that of hashish." Concentrate po ito ng cannabis, no? Sabi niya, "I myself, though in 1879 used hashish, I did it for experimental purposes and I obtained the substance from a drugstore." So, gumamit po ang ating pambansang bayani, ang pinakasikat na doktor, gumamit po siya ng cannabis. And then fast forward pa, itong year na 1964 ay napakahalaga kasi dito po na-isolate at na-synthesize ang THC o tetrahydrocannabinol, no? Siyempre ni Dr. Gauni and Dr. Rafael Mashulam sa Israel. So highlight po itong year na to. And then, marami ng mga studies ang nagawa simula noon. Kung kaya't, noong 1985, may na-approve na cannabinoid, no? Ito ay Marinol synthetic THC. Ibig sabihin, kaparehas ng chemical structure na THC. But, imbis na i-extract from the plant, ito ay ginawa sa laboratory. So, synthetic THC. But then, exactly the same molecule na approved na, FDA approved sa US. Few years after, meron pang ibang mga landmark, marami ng ibang mga landmark findings, no, na studies about cannabis. Ngayon, pupuntahan naman natin ang halaman mismo, konting intro. Yung halamang cannabis po, halos 500 active ingredients po ang nandyan. 500 plus compounds, 100 plus are cannabinoids. Noong 2015 po, 104 cannabinoids. Ngayon, 2020, nasa 150 na po yung cannabinoids, no? At syempre, yung family ng cannabinoids, ito po ay grupo ng mga chemicals, no? Isang group, marami pang iba't ibang grupo again ng chemicals sa cannabis. But then, itong cannabinoids, dito po galing yung THC. Siya yung pinaka-prominenteng cannabinoid. Siya ang responsible for the psychoactive effects. Kaya po siya yung hinanap noong 1960s. Siya yung pinakaunang hinanap. Which happens na siya din yung pinaka-prominent talaga, no? But then, as of now, yun nga, 150 na yung iba't iba pang cannabinoids. May konting differences sa chemical structures, pero halos lahat ng cannabinoids may kanya-kanyang similarities. Meron silang similarities, meron din silang differences, meron din silang kanya-kanyang effects, no? Ito po ay mula sa isang journal ulit. Ito po yung series of chemical reactions kung paano nabubuo po yung mga products, no? Yung mga cannabinoids dito, terpenes, dito naman yung flavonoids, no? So, iba't iba sila ng family, no? Iba't iba sila ng lineage, kumbaga, ng chemical reactions within cannabis, no? But then, malalaman natin na meron din kanya-kanyang effects yung mga yan, no? Bukod pa sa cannabinoids. Ito po yung cannabis plant. Ito pong microscopic view. Ito pong mga puti-puti na to. Ito po yung tinatawag na trichomes. Ito po yung mga crystal resins. Ito po yung malagkit na crystal resins. Nandito po ang cannabinoids at ang terpenes. Nasa trichomes po. Wala po mismo sa loob ng dahon. Wala po sa sanga. Wala po sa ugat. Ang cannabinoids at iba pang mga compounds nandun po sa trichomes na makikita po sa bulaklak ng female na cannabis plant.
Again, yung pinaka-prominenteng cannabinoid, yung THC, at ngayon yung booming industry dahil sa CBD, sila po ang dalawang pinakasikat na cannabinoids. Meron ho silang similarities in effects, meron din pong differences. Yung cannabinoids kasi are odorless, colorless, tasteless. So, hindi mo maaamoy, hindi mo malalasahan ang cannabis, no? Yung halimuyak, yung bango, at yung lasa ng kahit na anong halaman dahil po yun sa tinatawag na essential oils or terpenes, no? Halimbawa, yung terpene na myrcene, pinene, limonene, no? Iba't ibang halaman sila makikita. Meron din sila kanya-kanyang effects. Makikita din sila sa samot-saring klase ng cannabis. Hindi lang po ang cannabinoid profile o ang concentration ng cannabinoids ang nagdi-differentiate ng cultivars kung tawagin ng cannabis, kundi yung mga terpenoids and flavonoids, sila din po ang nagbibigay ng variety dun po sa ating halamang cannabis. Ngayon, kailangan po nating maintindihan ano ba yung paano po ba binabago ng halamang cannabis ang ating katawan. Para maintindihan po yon, kailangan po nating pag-usapan yung tinatawag na endocannabinoid system. So, yung endocannabinoid system, again, sa biology, alam natin maraming iba't ibang system ng katawan. Cardiovascular system, skeletal system, nervous system. Itong endocannabinoid system, again, nung 1980s, 1990s lang to na-discover. Ang endocannabinoid system, ibig sabihin lang neto, endo, ibig sabihin from inside the body, cannabinoid, ibig sabihin yung class of cannabinoids na tinatawag halintulad ng mga cannabinoids na nakikita sa halamang cannabis. Yung cannabinoids mula sa cannabis, tinatawag na phytocannabinoids. Meron silang mga tinatawag na, kumbaga pinsan o similar na mga chemicals, makikita sa loob mismo ng ating katawan. At ito ang endocannabinoids. Ngayon, ang similarity nila is that parehas sila ng dinadapuan na receptors. So, ito kasing endocannabinoid system at the cellular level, kunwari meron kang cells, para mag-communicate ang cells sa isa-isa, kailangan ng chemicals. And again, itong chemicals na tinatawag na cannabinoids, itong grupo ng chemicals na to, hindi sila kung saan-saan pumupunta. Dumadapo sila sa tinatawag na receptors na nasa surface ng mga cells. Kumbaga sa susi, yung mga chemicals, sila yung susi, yung mga receptors, sila yung lock. Once ma-open nung susi yung lock, may changes dun sa cell at yun yung purpose ng chemical signal na yon, no? Yun yung ibig sabihin ng endocannabinoid system. Binubuo siya nung cannabinoids, yung endocannabinoids. Binubuo din siya ng cannabinoid receptors. At after nun, pag na-send na yung signal, kumbaga, yung mga chemicals uli na magbe-break down noong mga nagamit na cannabinoids. Sila yung bumubuo ng endocannabinoid system. So, merong endocannabinoids, merong cannabinoid receptors, and merong taga-breakdown ng cannabinoids. Itong endocannabinoids, again, derivatives of arachidonic acid. Itong arachidonic acid, ito ang kumbaga mother molecule ng maraming chemicals na ginagawa ng ating katawan. Kung familiar kayo sa prostaglandins, para makagawa ng prostaglandins, kailangan i-modify ang arachidonic acid at ganun din ang endocannabinoids. Yung arachidonic acid,
nag-undergo ng chemical reactions para maging endocannabinoids. Nangyayari ito on demand, no? Synthesized on demand, no? Pag merong kailangan na signals within the body, tsaka kine-create itong mga chemical messengers na to. At nice to know lang, itong mga chemicals na to, maraming iba't ibang function sa katawan. Malalaman natin ano ba ang function ng endocannabinoids. At nice to know na itong endocannabinoids napapasa through the breast milk, no? Mula sa nanay papunta sa sanggol para makatanggap siya ng endocannabinoids, no? So far, ito yung pinakasikat na endocannabinoids, yung anandamide, from the Sanskrit word na bliss, no? Ananda, mide kasi amide siya, no? Isang klase ng chemical. Anandamide, ito yung tinatawag na bliss molecule, no? So again, THC yung pinakaunang na-discover or pinaka-prominent na cannabinoid. Itong anandamide, ito naman yung pinakaunang na-discover na endocannabinoid. Cannabinoid mula sa sarili nating katawan. At ito ang tinawag na bliss molecule. And next naman, yung 2-AG or 2-arachidonyl glycerol. No? So, yun yung dalawang pinakasikat na endocannabinoids. At again, yung phytocannabinoids, phyto, ibig sabihin halaman, cannabinoids na mula sa halaman, syempre pinakasikat dyan yung THC, cannabidiol, CBDV, cannabidivarin, cannabidivarin, no? Again, 150 na ngayon yung iba pang cannabinoids. Yun yung endocannabinoids. Ngayon, pag-usapan naman natin itong mga receptors, sila yung mga lock, sila yung mga kandado na binubuksan ng mga chemical messengers na parang susi, no? Yung endocannabinoids. Itong mga receptors na to, hindi lang sa tao nakikita. Sabi dito sa isang journal, cannabinoid receptors are phylogenetically shared by members of phylum Chordata. Again, kung may kingdom Animalia, kung familiar kayo sa biology, no? Sa taxonomy, kinakategorize yung families ng mga animals, syempre, at napag-alaman na yung isang primitive group, no, isang malaking family, yung tinatawag na chordates. Ito po yung may mga backbone, no? Chordates, chordata, ito yung mga may vertebra, no? May notochord. Sila po lahat ay merong cannabinoid receptors. Ano-ano po ba itong mga cannabinoid receptors na to? Yung cannabinoid receptors po, pag-usapan natin yung sa human cannabinoid receptors. Pinakasikat po dyan yung CB1 receptor, cannabinoid receptor type 1. Ang CB1 receptor is the most abundant G-protein coupled receptor in the CNS. Itong G-protein coupled receptors, again, isang family na naman ng mga receptors, isa sa mga pinaka-common, pinaka-abundant na receptors, no? At dun out of that family of G-protein coupled receptors, yung CB1 ang most abundant in the CNS. There's a high density sa iba't ibang parts ng brain, no? CNS, ibig nga palang sabihin yan ay Central Nervous System, no? Low density in the midbrain, pons, medulla, thalamus, and primary motor cortex. Importante to malaman yung locations, no, yung iba't ibang densities ng cannabinoid receptors kasi may kinalaman ito sa effects ng cannabis lalo na sa brain. Ibig lang sabihin, definitely hindi po trivial ang function ng cannabinoid receptors sa ating brain. Yung CB1 receptors ay mas abundant pa kaysa sa dopamine and opioid receptors.
Hindi lang ito sa central nervous system nakikita o sa brain, meron din sa adipocytes or fat cells, leukocytes, yung mga puti ng dugo, spleen, heart, lung, liver, pancreas, stomach, iba't ibang parts, iba't ibang organs. Meron ding CB1 receptor. It's almost everywhere in the body. Anong signal ang ginagawa ng CB1 receptors? Primarily, ang pinaka-common nitong ginagawa ay pag-inhibit ng neurotransmitter release, no? So once na-stimulate, naka-receive ng cannabinoid, itong CB1 receptor, ini-inhibit niya yung pag-release ng neurotransmitters, iba pang chemical signals doon sa brain cell na yon. Next naman, ang pinakasikat na cannabinoid receptor, yung CB2, no? So kung yung CB1 ay sa brain makikita, itong CB2 primarily sa immune cells nakikita, ibig sabihin sa mga sundalo ng immune system o resistensya, no? Ang function naman nitong CB2 receptors nito, once maka-receive sila ng chemical signal na cannabinoids, binabawasan nila, ini-inhibit ang cytokine or chemokine release. Ito yung mga chemicals na nagkukos ng pamamaga. Ito yung mga nagkukos ng inflammation, no? Ito yung mga kumbaga bala ng white blood cells, mga sundalo ng immune system. Binabawasan niya yung inflammation. As of now, meron na ring mga tinatawag na putative or mga candidate na cannabinoid receptors, no? So from 2 magiging 5 na yung cannabinoid receptors. Padami ng padami yung nalalaman natin, although marami pa talaga tayong kailangan malaman. So, masasummarize natin yung effects, no, or yung function, yung silbi ng endocannabinoid system sa katawan natin into 4 words. Eat, relax, forget, and protect, no? Una, ito ay nagre-regulate ng appetite. Kaya nga sa mga newborns, binanggit natin kanina, pag naka-receive sila ng breast milk na may cannabinoids, ito ay pampagana para mas lalo pa silang mag-feed. And then, relax. Ito'y may kinalaman sa pag-regulate ng sleep or sedation, yung endocannabinoids. May kinalaman sa ating pagtulog. Ito din ay muscle relaxant, nare-relax ang mga muscles, at anti-anxiety, pampakalma po. Kasama po yan sa functions ng natural cannabinoids sa katawan natin. Normal process din po ang pagkalimot, yung pag-forget, paglimot po. Next, protect. Isa sa functions again ng cannabinoids, endocannabinoid system, pag-protect ng katawan. Dahil ito ay antioxidant, anti-inflammatory, neuroprotective, at anti-cancer. Yan po ay mula sa libro ni Vincenzo Di Marzo na Cannabinoids, no? Again, another study po, yung functions ng cannabinoid receptors at ng endocannabinoid system. Ba't ba importanteng pag-aralan yung endocannabinoid system? Ito'y dahil alterations in the endocannabinoid system have been described in almost every category of disease. Ibig sabihin, halos lahat ng sakit may kinalaman ang endocannabinoid system. Another study mula sa National Institutes of Health, modulating the activity of the endocannabinoid system holds therapeutic promise. Ibig sabihin, maaring makagamot yung pagmo-modify ng endocannabinoid system for broad range of diseases. Again, samot-saring sakit ang maaring matulungan kapag in-adjust natin yung endocannabinoid system natin, maaring naturally or therapeutically. Merong sinusuplementuhan natin ng cannabinoids sa katawan. To summarize the endocannabinoid system,
pwede natin siyang matawag na universal regulator. Kasi it plays a very important role in the human body for our survival. This is due to its ability to play a critical role in maintaining homeostasis. Homeostasis, ito yung pag-maintain ng balance sa katawan. Again, yung mga functions ng katawan natin, kusang nag-a-adjust, hindi kailangan mano-manong i-adjust yung iba't ibang systems ng katawan. Kasama sa nagre-regulate ng homeostasis ng ating katawan, ang endocannabinoid system. Kaya, kung merong imbalance sa endocannabinoid system, yung sinabi kanina, maaring may consequence, no? Sa iba't ibang sakit. So, pagkatapos nating pag-usapan yung natural na normal processes ng katawan, no? Yung endocannabinoid system, yung functions, papag-usapan naman natin ngayon yung pharmacology ng cannabinoids. Ito more on phytocannabinoids na to at konting-konting synthetic cannabinoids. So, nice to know po sa lahat ng tao, as of 2018, meron pong samot-saring cannabinoid formulations. Ito pong mga to ay approved sa bansa sa labas ng Pinas. Yung FDA po sa US, and then sa iba't ibang countries po, iba kasi yung tawag nung kumbaga FDA nila. But then, ito po ay iba't ibang mga brands at iba-ibang preparations ng cannabis aprobado po sa ibang bansa. So ito po konting pharmacology lang po nung cannabis, no? Dito po sinasabi dito yung iba't ibang aspects, no? Merong oral, merong oromucosal na route ng administration, meron ding inhalation which is yung pinakamadalas, no? And then iba't iba yung kanyang onset, no? Yung pag-start ng effects, yung absorption at yung duration, syempre, no? Iba't iba. Yung locations ng receptors nagde-determine din ng function lalo na sa brain. Iba't ibang functions ng brain ang naapektuhan ng cannabis. Ang pinaka alam syempre natin dito, ito yung nucleus accumbens na part ng brain. Kasi pag na-stimulate itong part na to ng brain, ito kasi ang responsible for motivation and reward. Kung kaya't yung euphoria na nararamdaman mula sa THC ay nangyayari kapag dumadapo yung THC sa cannabinoid receptors sa nucleus accumbens. Ganon din yung iba't iba agyang effects, no? Iba't ibang parts ng brain. Ito naman po yung iba pang locations ng cannabinoid receptors outside the brain. Again, halos lahat ng organs meron pong cannabinoid receptors, maski hair follicles, maski balat, maski kuko, maski ngipin, merong cannabinoid receptors. Ngayon naman, doon na tayo sa pinaka-summary ng scientific evidence ng cannabis bilang gamot, no? So, base sa isang systematic review, yung mga conditions or symptoms across reviews that were treated with cannabis, ito po yung mga nakalap na studies. Karamihan ng mga studies na nakalap ay studies tungkol sa pain, no? At andyan pa yung samot-saring studies, MS, multiple sclerosis, respiratory diseases, more on asthma, movement disorders, ito yung mga Parkinson's, mental health conditions, kagaya ng post-traumatic stress disorder, anxiety, at iba't iba pang mga sakit. At syempre, kasama na rin dyan yung iba't ibang pinanggagalingan ng pain, no? Trauma, cancer,
HIV neuropathy, diabetic neuropathy, rheumatic diseases, inflammatory bowel disease, no? Ito po yung karamihan ng mga studies. As of 2017, there is conclusive or substantial evidence that cannabis or cannabinoids are effective for the treatment of chronic pain, as antiemetics o laban sa pagsusuka, at para sa multiple sclerosis, specifically yung spasticity, no? Or paninigas ng muscles sa multiple sclerosis. At this time, hindi pa nilalabas yung clinical trials ng epilepsy, no? From a CBD, no? Kaya hindi pa siya nasama dito. 2019, ganun na naman ulit. As of this time, chronic pain, MS, epilepsy, and nausea and vomiting. There is substantial, conclusive evidence na nakakatulong ang cannabis. So, ibig sabihin nito mga kapatid, as of 2019, karamihan ng doktor na na-survey sa iba't ibang parts ng mundo ay sang-ayon na makakatulong ang medical cannabis sa iba't ibang sakit. Ngayon, na nalaman na natin yung benefits ng medical cannabis, ano naman yung mga adverse effects o mga side effects ng cannabis? Based again dun sa European Journal of Internal Medicine, ito yung mga side effects ng medical cannabis, no? Medical na paggamit ng cannabis. Kumbaga sa gamot, ito yung nakikita mo dun sa leaflet, no? Ito yung mga side effects ng medical na paggamit ng cannabis. So again, andyan yung impaired short-term memory, learning, syempre yung motor injuries, altered judgment, paranoia, and psychosis. Short-term use yon. And for long-term use, again, addiction. 9% ng users ng cannabis nagiging addict. At para dun sa mga adolescent, no, o nagsimula habang teenager, mas mataas ang risk, nagiging 17% ang chance na maging addict pag ikaw ay gumamit during teenage years, no? Kasi ito ay nakakaapekto sa brain development, no? So ito yung iba pang consequences ng long-term use. Yun po yung mga side effects ng cannabis. But then, gaano ba talaga ka-harmful yung cannabis? Ito po, kino-compare yung toxicity, no? Kung gaano ka-toxic yung mga substances. Halo-halo po itong illicit or mga pinagbabawal na substances, halo dun sa ibang legal substances, no? So, i-rank, no, natin, pinakamataas ang toxicity, yung heroin po, nasa 1,000, followed by amphetamines, yung mga shabu, cocaine, ecstasy, grupo yan ng amphetamines, oxycodone, isang malakas na pain reliever, family din ng opioids, family ng heroin, tramadol, napakasikat na opioid, no? Ito yung less scary na kapatid ng heroin. At oxycodone, andyan syempre yung sikat na morphine. Ito naman, yung morphine naman, ito yung kumbaga may tuturing na grandma or grandpa na opioid, kasi ito yung pinakasinaunang opioid. Propanolol, ito ay gamot sa puso, no? Legal drug ito. Fentanyl, syempre, napakasikat. Kasi sabi din ng ating presidente, nakagamit na rin daw siya ng fentanyl. At itong pregabalin, pain reliever din. Alprazolam, sleeping pill to. Sleeping aid, alprazolam. Itong digoxin naman, ay gamot sa puso, no? At next na dyan ang cannabis. So, itong mga gamot na to, mas lethal pa yan, mas toxic pa yan, kaysa cannabis. Yung cannabis, mas toxic lang ng konti sa kape, tsaka sa paracetamol, base sa studies na to. Isang klase na naman ng review ng iba't ibang dangerous drugs, no? Ito halos lahat na talaga to. Hindi lang addictiveness, no, kundi overall harm, no? Iba't ibang harm. Nandyan yung mortality, kung gaano ka nakakamatay,
kung gaano ka nakakos ng organ damage, nakaka-addict, gaano ka nakasira ng utak, nakasira ng relationship, kumbaga iba't ibang aspeto ng pagkasira, no? At nalaman dito sa study na to na ang alcohol, heroin, cocaine, methamphetamine, cocaine, tobacco, amphetamine ay mas delikado pa kesa cannabis overall. So, uulitin ko lang po, base po sa study na to, di hamak na mas delikado po overall, hindi lang physically, kundi sa iba't ibang aspeto ng buhay nung gumagamit, di hamak na mas nakakasama po ang alak at ang yosi, no? Bago pa po ang marijuana. So, ano naman ngayon ang naging epekto ng pag-legalize ng cannabis sa iba't ibang lugar sa buong mundo? Sa US, ang pag-legalize ng medical marijuana ay nagdulot ng pagbaba ng maintenance na gamot. Cannabis as a substitute for prescription drugs. Makikita natin na yung narcotics or opiates, ito yung mga pain relievers, sila yung pinakamadalas na napapalitan. Next na napapalitan yung mga pampakalma, mga sleeping pills, no? Antidepressants, no? In that order. Sila yung pinakamadalas na pinapalitan ng cannabis. Nandito sa bandang baba, yung gamot sa pagsusuka, gamot para sa epilepsy, napapalitan ng cannabis yung mga yan. Kanina, sinasubstitute ng cannabis yung iba't ibang gamot para sa may sakit. Ito, pag-substitute ng cannabis sa iba't ibang legal na gamot at pati yung mga pinagbabawal na gamot, no? So again, kayang palitan ng cannabis yung mga legal na maintenance medications, kaya ding palitan yung mga recreational drugs, recreational substances. Kasi alam naman natin na mas safe pa yung cannabis kaysa ibang recreational substances. Ito naman na evidence, impact na naman ng pag-legalize ng cannabis aside sa pag-decrease ng demand ng medications tsaka ng iba pang recreational drugs, nababawasan din overall ang paggamit ng cannabis sa mga adolescent. Again, ayaw nating gumamit yung mga adolescent kasi hindi pa tapos ang kanilang brain development. Ngayon, sinasabi kasi ng mga opposition na ang pag-legalize ng cannabis, mas lalong gagamit yung mga teenager kahit na may age limit ang legal cannabis. But research suggests that medical cannabis laws increase adult but not adolescent use. And yung recreational cannabis laws have a little impact on the prevalence of adolescent cannabis use. So, may impact ng konti yung recreational, no? But then hindi ito significant. Dahil nga po legal na yung cannabis sa iba't ibang parts ng mundo. As of now, 2020, 2 bansa po ang legal ang recreational cannabis. Yun po ang Uruguay at Canada, no? Buong bansa nila legal yung cannabis, hindi gaya ng sa United States wherein 10 out of 50 states lang legal yung recreational cannabis. Although for medicinal cannabis, alam naman natin na 30 plus out of the 50 states ang may medical cannabis laws. Ibig sabihin, majority ng US ay may medical cannabis, no? But then ito, ang lower risk cannabis use guidelines na nilabas ng Canada noong 2018 dahil nga legal na noong 2018 yung recreational cannabis, no? Ito yung 10 recommendations or suggestions to use cannabis more safely based on the best available evidence. So, una,
alalahanin natin na ang paggamit ng cannabis ay may risk pa rin. So, the only way na mapigilan yung risk is kung hindi ka gagamit. Ganun naman yun sa kahit na anong bagay. Number 2, you lower your risk of cannabis-related health problems if you choose to start cannabis later in life. Again, hindi po ina-advise, no? Na gumamit ng cannabis yung mga teenager kasi hindi pa tapos yung brain development. Next, kung gumamit ka ng low potency muna, no? Bago yung mga high potency para maiwasan ang mga side effects. Next, huwag gumamit ng synthetic cannabis products. So, advocated pa rin ng government ng Canada na natural cannabis yung gamitin. Dun sa mga nag-decide na gumamit ng recreational cannabis. Ngayon, number 5, smoking cannabis is the most harmful way. Siyempre, kahit na anong usok nakakasama yun sa lungs, less harmful ang vape o kaya yung edibles, no? Yung kinakain o yung mga oils, yung mga oral na intake ng cannabis. If you choose to smoke cannabis, avoid inhaling deeply or holding your breath kasi mas lalong nakakasama, mas lalong may ipon yung mga harmful products. Number 7, try to limit your use as much as possible. Siyempre, huwag masyadong dalasan. Mas madalas na gamitin, mas mataas ang chance na maging addict. Again, 9% ng mga gumagamit ng cannabis ay magiging addict. So, malamang sa malamang, merong nanonood nito ngayon who belongs to the 9%, pero karamihan ng mga tao, 90+%, 91% hindi na addict. Number 8, alam naman natin na cannabis impairs your motor skills. Kaya, dinidiscourage yung pag-drive o yung pag-operate ng heavy machinery. Number 9, people with personal or family history of psychosis, substance abuse problems, and pregnant women should not use cannabis. Again, dun sa mga may family history ng mental illness, dinidiscourage yung paggamit ng cannabis kasi maari itong mag-cause ng mental illness din na yon. And then, number 10, avoid combining any of the risky behaviors described above. So, kumbaga, kung meron man sa atin familiar dun sa mga graphic warnings na nilalagay sa mga yosi, no? Kumbaga, yung Government of Canada, ito yon. Ito yung mga warnings na yon. Based on the best available scientific evidence not so long ago, 2018. As of 2019, yung isang branch ng WHO, yung Executive Committee on Drug Dependence, naglabas ng recommendation, no, dun sa punong abala ng WHO na i-reclassify na yung cannabis, no? I-reclassify na yung cannabis, tanggalin yung cannabis from Schedule 4. Sa WHO UN baliktad yung classifications, Schedule 4 yung pinaka-restrictive. Ang recommendation ng Executive Committee on Drug Dependence is tanggalin siya from the highest restriction. I-downgrade siya. As of 2019 yon. Unfortunately, hindi pa pinagbobotohan ng mga member nations itong recommendation na to until now. So, yung key messages ng ating webinar ngayon, gusto ko lang po sanang tumatak sa isip ninyo yung pong kahalagahan ng endocannabinoid system. Malaki ang role na ginagawa niya sa pag-maintain ng health, no? Yung physiologic processes, normal physiological processes ng katawan, at may kinalaman din ito sa pathologic processes o kapag merong disease, pag merong sakit, no? May kinalaman din yung endocannabinoid system. Ang sinasabi ng karamihan, walang evidence na nakakagamot, walang evidence na nakakabuti ito sa kalusugan.
hopefully ma-educate natin sila, no? Again, every day, every week, every month, every year, may nadadagdag na scientific evidence in favor of the medicinal benefits of cannabis. Every day, every week, every month, every year din, lumalaganap yung padagdag yung mga studies, maski slowly but surely, no? Parami yung natututunan natin tungkol sa cannabis. At masasabi natin with confidence na merong maitutulong ang cannabis sa iba't ibang sakit. Masasabi din natin, base sa mga studies na pinakita natin ngayon, na bagamat nakaka-addict ang cannabis, it is not highly addictive. Kung highly addictive ang cannabis, paano na kaya ang alak? Paano na kaya ang yosi? At di gaya sa mga yon, yung cannabis, walang overdose. Hindi pa napatunayan na ang cannabis ay nagkukos ng mortality, no? All-cause mortality. Next, is that yung pag-reschedule ng cannabis at cannabinoids, pagbabago ng kanyang classification worldwide, ito ay magbubukas ng opportunity para mapag-aralan itong cannabis. Gusto nating malaman yung benefits pa, kung ano pa yung ibang benefits, kasi again, yung iba't ibang sakit, early pa lang yung evidence nila. At syempre, gusto din nating malaman, maiwasan yung mga side effects, no? Kaya gusto talaga natin siyang ma-study. Kaya nagpapasalamat din tayo sa lahat ng advocates, no, na nagsusulong ng kaalaman sa halaman. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Nagpapasalamat din tayo sa iba't ibang government agencies, no? Sa FDA, sa PIDEA, sa DDB. Kay Senator Bongo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hopefully, iba pang legislators, iba pang government agencies, lalo na po ang DOH, lalo na po ang PMA. Sana po tuloy-tuloy ang ating diskusyon tungkol sa cannabis. At maraming salamat po sa inyong pakikinig ulit. Happy 420 po mga kapatid. At hopefully marami po kayong matutunan ngayon. Ito po si Dr. Jem Mutia mula sa Philippine Doctors of Medical Cannabis.